nagpalabas sa po ng listahan ng MMDA at ang The Manila District Traffic Enforcement Unit ng mga road closure at mga alternate route para nga po sa kapistahan ng Poong Itim na Nazareno. Ito po ay base doon sa mga dadaanan ng traslasyon o ng prosesyon. Magsisimula po ang prosesyon sa Quirino Grandstand at ito po ay dadaan sa Katigbag Drive papuntang P. Burgos. Ito po ay kakaliwa sa Taft Avenue papuntang Jones Bridge, Escolta, Palangka, dadaan po sila sa Quezon Bridge. At ito po ulit ay dadaan sa Quezon Boulevard, kakanan sa Arligue, Fraternal, Vergara, papuntang Duque de Alba. Tapos po dadaan ito sa Castillejos and Farnesio bago po sila bumalik sa Arligue. From Arligue, ito po ay kakaliwa sa Nepomuceno, Aguila, Carcer at kakanan sa Hidalgo papunta sa Plaza del Carmen. Ang prosesyon din po ay dadaan po sa Pilibid, Viejo, papuntang Puyat, Guzman, Hidalgo, Bautista, at kakanan sa Globo de Oro papunta sa Quezon Bridge. Ang huling stretch po ng prosesyon ay dadaan sa Palangka, Villalobos at magtatapos sa Quiapo Church. Para akong naging Waze doon. Okay. Okay, starting tonight mga boss, expect heavy traffic mamayang 9 p.m. Kaya naman inaasahan na dumaan na lang kayo sa Katigbak Drive and South Drive. Dahil one lane accessible na lang to Manila and dun sa may isang hotel malapit sa may Luneta. And starting tomorrow, January 9, 12 midnight, yung buong stretch sa MacArthur Bridge, Jones Bridge and Quezon Bridge, lahat po yan ay talagang heavy na. Ross Boulevard sa Katigbak, ay nasabi mo Carla, and both lanes of Quezon Boulevard, kaya po close to traffic na yan. Siyempre, doon magagaling yung Sinasareno. And alternate routes, marami po yan January 8 to 9. Hanapin niyo po sa Twitter kasi medyo marami to. And mag-Waze na rin kayo para maiwasan niyo yung traffic. And for trucks naman, siyempre marami pa rin trucks. On January 9, yung heavy vehicles and or cargo trucks, kasi marami yan sa Manila. Please take President Osmeña, Quirino, and Nagtahan via AH Lacson to Kapulong Street. Samantala yung mga buses naman na manggagaling mula sa southern part of Manila, patungong Taft Avenue ay aalaw lang na magtungo hanggang Remedios Street effective hanggang 5 a.m. bukas. Pero alam niyo anong good news? Wala pong pasok sa Maynila bukas. And again, weekend naman. Sa bagay. So umiwas na lang kung hindi po kayo pupunta o mag-a-attend itong prosesyon, itong traslasyon, siguro maganda kung mag-stay na lang po tayo sa bahay, manood na lang po tayo sa ating mga telebisyon at subaybayan po yan sa telebisyon ng bayan. Okay, so konting balik-tanaw lang po tayo sa itim na Nazareno, Poong Jesus Nazareno. Ang taong imahen po na nakalagak sa Quiapo Church ay nilagay na po dyan since 1787. Nakatagal, no? At ito'y nangitim dahil sinasabing nasunog ito sa galyong sinasakyan mula Mexico patungong Maynila. So ang debosyon, pag-usapan natin, ang reliyosong pamimintuho po ng poon ay pinagbulan na ng kabilang sa mga Pinoy na tuluyan ng o tukuyin ang kanilang mga sarili sa pagpapasakit ng Panginoong Hesukristo, nagunay sa kanilang kahirapan, pang-araw-araw na pakikibaka sa sugat at masaklap na naranasan ni Jesus. At ang patuloy na debosyon nito ay nagbibigay sigla at kapayapaan sa mga deboto sa kabila ng mga sakit, galo, sugat at kung minsan ay kamatayan na nagaganap tuwing prosesyon at tila hindi inaalintana ng mga deboto. Alam niyo ba na 1998 yung replika ng original na imahe ay ipinarada. Yun yung ginagawang prosesyon dahil sa pinsalang nakamit nga ng orihinal na imahe. Ginamit na ito ng mga prosesyon sa mga prosesyon habang ang orihinal na imahe ay nananatiling nakalagak sa loob mismo ng simbahan ng Quiapo. It's So, hindi nila nilalabas yun? Hindi nila nilalabas yun. Ganun din sa, ma-share ko lang sa may Peña Francia, nakatago din yung original na image ni Ina. Tapos kahapon nga meron tayong mga na-interview deboto nitong Black Nazarene at talagang sinabi nilang very miraculous. At talagang natutulungan sila sa araw-araw nilang buhay. Like kunyari, na kung makapapansin mo lahat ng deboto matatandaan At sinasabi nila ang lagi daw nilang hinihiling sa Poong Nazareno is of course long life and yung kung may mga karamdaman sila, pagalingin sila at talagang napakasaya nila kahit ang dami daw pagsubok. Alam nilang binabantayan sila ng itim na Nazareno. Yun yung resiliency kasi talagang kung babalikan natin ang history ng Poong Nazareno, naisalba sa iba't ibang kalamidad at digmaan tulad ng sunog sa Quiapo Church noong 1791.
at 1929. Lindol noong 1645 at 1863 at ang pambobomba ng mga Hapon sa Maynila noong 1945 noong World War II. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin po ang buong itim na Nazareno sa Quiapo. Tapos yung usual na icons or symbols na makikita natin, syempre tuwing may Nazareno, yung procession, syempre nakapaa yung mga tao. Tapos nun yung mga panyo, Yes. tapos yung rope, yun yung lagi rope. nakikita natin. Speaking of dun yung rope nga, may mga pasaway daw na deboto, yung mga bata, yung mga teenager na minsan hinaharangan daw yung mga matatanda at minsan parang naglalaro lang. Yung iba daw medyo nakainom pa habang sumasama sa prosesyon. Dapat mga deboto. Mga deboto, Hindi oo. pwede yung mga debote. Yes, wag yung mga Huwag naman yung mga debote. Tama Yung mga naman. Deboto dapat, ha? Iwasan natin Okay, yan. maglasingan. So, ingat po tayo lahat bukas kasi 10 milyon ang inaasahan sa Maynila para dyan sa Nazareno 2016. Okay, so sa sunod naman natin, teka moment, pumanaw po ang kaninang madaling araw, around 3 a.m., si Kuya Germs, 82 years old. 82 years old po si Kuya Germs. So nakikiramay po ang buong People's Television. Siyempre talagang isa na sa institusyon ng entertainment ng industriya dito sa Pilipinas si Kuya Germs. Herman Moreno. Herman Moreno. Okay. Nakikiramay po kami sa mga naiwang pamilya ni Kuya Germ. Alam mo siya nagsimula ng Walk of Fame sa may Eastwood. Actually, oo Yes. nga, siya yun. Napanood niyo ba yung Germ Special dati? Ano na, walang tulugan na ako. Walang tulugan. Germ Meron pa Special yung ang pinakasikat That's dati. Entertainment. Oh, That's Oh, Entertainment. siya din yun. Nabutan Hindi niyo mo yun. alam yun. Eh, alam ko yun, pero hindi ko nanood. Ayan, Germ Special at saka yung That's Entertainment. Ayan. Yan, So medyo maraming may kasi celebrity syempre ang nakiramay through Twitter and lahat ng social media and of course yung mga fans din. Kasi madaling araw yan, 3 a.m. Okay, so mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong Workday Friday. Unang-una pag-uusapan natin ang makabago at makakalikasang paraan ng pagpapalaki ng palay. Alamin natin mamaya, gayon na rin ang sanhi at epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon. Ilang milyon na nga ba ang Pilipino ngayong taon? Alam ko, ano ba? 104? 100 million na yan. 102 ngayon ay naasahan din sila maging 104 tayo. Grabe. At syempre, 2016 na po, yung mga lumang banknotes po, hindi na pwede magamit, kaya kailangan na papalitan yan. Pag-uusapan din natin yan ngayong umaga. Mapapanood din natin ang ASEAN TV, I Love My Culture Fridays, at ang aking paboritong segment tuwing Friday, ang Artsy Craftsy. Okay, syempre mga boss, pwede niyo pong ipanoorin ang Good Morning Boss live streaming www.ptv.ph and of course follow us on Twitter, G Morning Boss, and like us on Facebook, Good Morning Boss. Ayan. Mga boss, magbabalik po ang Good Morning Boss, kaya dyan lang kayo.